Nakita daw ang isang sinautang pinto na sinasabing kumakatawan daw sa mahirap na pasukan sa sikat na hardin ng Eden. At ika pa nila, 3 minuto na raw ang nakakaraan. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Binabanggit sa isang article ang mga scholar, archaeologist at mga taong naghahanap ng adventure ay nagmadali sa lugar. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa bigat ng kasaysayan. Ang mga lingaw-ngaw na mga hindi kilalang himala at ipinagpabawal na kalaman ay umaagos sa hangin. Hinihikayat ang sinuman na may lakas ng loob na tawirin ang misteryo sa threshold ng pintuan daw ng Eden. Ang buong mundo ay umahawak ng hininga habang tumitiktok ang orasan. Sabik na malaman ang nasa kabila. Nang walang karagdagang delay ay tignan natin ang binabanggit nila patungkol sa bagay na ito. Kung ating mapapansin, nilikha ng ating Panginoong Diyos ang hardin ng Eden at sa paglikha bilang isang lugar para sa unang lalaki sa sangkatauhan at ang unang babae na si Eva. At ang lugar na ito ay tila baga isang tabernakulo o templo ng lalaki at babae na makaranas na makasama ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Ang hardin ay puno ng iba't ibang klase ng puno at ang pinakakilalang mga ito ay ang puno ng buhay at ang puno ng kalaman ng mabuti at masama. Sa mga hula ng mga propeta tulad ni Isaias, Ezekiel, Joel at Amos, ang Eden ay tinatawag na halimbawa ng optimong kalagayan ng estetika at kasaganaan sa material para sa lupain sa Genesis. Ginagamit ang hardin ng Eden bilang isang metaphor sapagkat maraming mga hayop at mga alipin si Abraham at Lot. Hindi sapat ang espasyo na para sa kanilang dalawa sa isang lugar lamang, kaya napagpasyahan nilang maghiwalay. Si Lot ay nagpasya na maglakbay patungong silangan mula sa Bethel patungo sa Jordan Valley, habang si Abraham ay nanatili sa Canaan. Dinescribe ang Jordan Valley bilang hardin ng Yahweh at sinasabing mabuti itong nabubuhay habang patungo sa Sur. Sa seksyon ng banal na kasulatan na ito, nangyari ito bago ang pagkasira ng Sodoma at ang lungsod na nasa kalapit na lugar. Ang larawan ng yaman ng prinsipe ng Tiro na katulad ng hardin ng Eden ay ginagamit bilang isang metaphor dito. Pinangaralan ni Ezekiel ang mga salita ng ating Panginoong Diyos patungkol sa bagay na ito at kinumpirma niya na may nagbabantay sa Eden. Isang uri ng apoy na umiikot ng lahat na nagpapaintulot ng pagpasok sa hardin ng Eden bago ito nawasak sa lupa, na ito ang binabanggit ng karamihan. Ngunit sa totoo lamang, ang hardin ng Eden ay kinuha ng ating Panginoong Diyos mula sa lupa, na ito ay dinala niya sa langit na bayan. Ngunit binabanggit sa artikulong ito, inalagaan ng mga kerubin ang pinto mula sa pagpasok daw ng banal na mensahero mula sa Diyos na kilala bilang mga kerubin. Kasaysayan noong proseso ng paglikha ginawa ng Diyos na handa ang hardin ng Eden na maging tahanan ng sangkatauhan, lalong-lalo na kay Adan at kay Eva. Sa ikatlong araw ng paglikha, ginawa ng ating Panginoong Diyos ang mga halaman ng magbubunga at sinabayan ito ng hamog, marahil isang magandang rosas dahil wala pang ulan para sa pag-iral ng mga halaman. Pagkatapos ay itinayo ng Diyos ang isang bakuran na tahanan para kay Adan at Eva upang magkaroon ito ng kaalaman at kakayahan na kinakailangan upang mapasakan niya ang lupaing ito. Ginawa ng ating Panginoong Diyos ang isang malaking ilog na dumadaloy dito sa Eden upang magamit ito sa pag-unlad ng lupaing iyon. Ang ilog na ito ay sa huli ay hinati sa 4 na ilog upang sakupin ang buong planeta. Unang itinanim ng ating Panginoong Diyos ang 2 puno sa gitna ng hardin. Isa ay ang puno ng buhay at ang isa ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang huli ay nagluwal ng isang bawal na bunga at ang unang utos ng Diyos ay para sa kanyang mga tao na lumayo mula sa punong ito. Maliban dito, mayroon na nga roon sa puno ng lalaki ang kanyang asawa at ang mga hayop ay mayroong akses sa iba't ibang klase ng halaman at bungang galing sa mga puno bilang kanilang pinagkukunan ng nutrisyon. Si Adan ay nilagay pagkatapos sa hardin at binigyan siya ng responsibilidad na alagaan ang pangangailangan nito. Pagkatapos ay binigay ng ating Panginoong Diyos kay Adan ang utos na huwag kumain mula sa puno ng kalaman ng mabuti at masama. Sinubukan ni Adan na humanap ng tamang kasama sa pamagitan ng pagtawag sa iba't ibang mga hayop, ngunit wala siyang nakuha.
Bilang direktang bunga nito, nagdesisyon ang Diyos na lumikha ng isang babae upang maging kanyang kasama. Naglingkod ang mga kerubin bilang bantay sa ito nang sumuway ang tao sa ating Panginoong Diyos. Si Adan at Eva ay nahulog mula sa kanilang posisyon ng kalinisan. Hinalukay sila ni Satanas na nag-anyong ahas na kumain ng bunga ng puno ng kalaman na ipinagbabawal sa kanila. Pinalayas sila mula sa hardin bilang resulta ng kanilang kasalanan at dahil sa kasinungalingan ng ahas. Upang pigilan ang mga tao na muling pumasok sa hardin, inilagay ang mga kerubin na may mga tabak ng apoy sa pinto ng hardin ng Eden. Ang katunayan na ang hardin ay matatagpuan sa gitna ng lahat, pati na ang pinto sa silangan ay nagpapahiwatig na ang tabak ng apoy na nag-iikot ay iniwan ng isang pangalang hardin. Hindi posible na matukoy ang topography nito. Ngunit sa karamihan ay maaaring mataas na bundok ito at may 4 na libis ng ilog na pumupunta palayo. Ang mga kerubin ay literal na isinalin ng salin mula sa orihinal na mga salita na tumutukoy sa isang sunog na lupain. Kung ganito nga ang kaso, ang idilikong paraiso ay bantayan ng isang hindi matitinag na no man's land sa geography. Sinasabi na itinanim ng ating Panginoong Diyos ang isang hardin sa Eden. Madalas itong tinatawag sa hardin ng Eden dahil sa katunayan na ang teksto sa Hebreo ng Henesis ay naglalaman ng isang pangalan na Eden. At alam na natin, ang hardin ng Eden ay tinatag sa Eden. Ngunit hindi ito pareho sa Eden mismo sapagkat ang salitang Eden ay nangangahulugan ng paraiso. Ito ang lugar na isang hardin na matatagpuan sa isang rehiyong paraiso. Hindi malinaw kung saan ang Eden, kung saan ito nailagay. Base sa geography, hindi malinaw kung ang Eden ay isang geographical na termino na pangunahin ay kinabibilangan ng hardin o kung may isang rehiyon na kumikilos sa kabilang bandang hardin. Ayon sa sumunod na paggamit ng salitang kadam, ito ay papunta sa direksyon ng sikat ng araw. Dahil sa panahon na itinaboy ang mga tao mula sa Eastern Gate, ang mga direksyon ay nabilang mula sa silangan bilang punto ng simula. Dahil sa lokasyon nito sa silangan ng buong paglikha ng tao, malamang na ang hardin ay matatagpuan sa geographical na gitna ng lupaing ito nang ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang kanyang utos na palaganapin at pamunuan ng tao ang mundo. Ipinatong ng sangkatauhan ang lahat ng nilalang sa harap nila. Isang malawak na ilog ang lumabas mula sa Eden na ito'y sa pinakamabawat na mas mataas na kapatagan, kung hindi man isang bundok, at hinati ito sa 4 na mas maliit na mga ilog. Sa paglalakbay nitong ilog, ipinakita nito ang 4 na ilog na ito. Ito ang Pison na dumadaloy sa kabuuan ng yaman ng Havila, ang ilog ng Gihon na dumadaloy sa lalawigan ng Cush, ang ilog ng Tigris na dumadaloy sa silangang bahagi ng Ashur, at ang malaking ilog Euphrates. Ang mga teritoryong tinutukoy sa unang 2 ilog, Havila at Cush, ay matatagpuan sa timog ng lugar na magiging Kanaan. Ang mga pinagmulan ng Euphrates ay matatagpuan sa Hilaga, at ang Hiddekel o kilala rin bilang Tigris ay dumadaloy sa silangang bahagi. Dahil sa malupit na pagbabago ng anyo ng lupa ng buong daigdig pagkatapos ng malaking baha, napakahirap matukoy ang eksaktong lugar o lokasyon kung saan nalagi ang Garden of Eden pagkatapos ng baha. Ang sangkatauhan ay malamang na namuhay sa isang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula, at bilang resulta tinawag ang 2 ilog na ito na dumadaloy sa kabila ng kapatagan ng Shinar na batay sa pinakamalaking ilog na binabanggit sa mga saraysay na iniwan ni Noah sa kanyang mga alagad dahil sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang partikular na rehiyong ito ng mundo ay matatagpuan malapit sa geographical na gitna ng kalupaan ng mundo. At kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi na natin matukoy kung saan nga ba talaga nakalagay ang Garden of Eden, sapagkat ito mga kapatid ay kinuha na ng ating Panginoong Diyos sa langit na bayan. Ngunit may pangako ang ating Panginoong Diyos na ito ay muli nating masusumpungan at gagawa siya ng mas maganda na lugar kaysa sa Garden of Eden na titirahan mo at titirahan ko kasama ng ating mga pamilya. Pahayag 21 verse 1-4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong
sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan niyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang mga kapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Mga kaibigan, sobrang kagalakan ang aking nararanasan ngayon sapagkat hindi man natin nakikita kung ano ang Garden of Eden ngayon. Ngunit gagawang ating Panginoong Diyos ng bagong langit at bagong lupa na titirahan mo kasama ng iyong pamilya at titirahan ko rin. Kapiling natin ang ating Panginoong Hesus at ang ating mga kapwa mananampalataya. At kung tutuusin, ito ang magiging pinakamasayang parte ng iyong buhay sapagkat wala ng pighati, paghihirap o anumang mga sakit na mayroon doon at wala na ring kamatayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga plano sa atin. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, nais po naming pasalamatan kayo sa napakabuti po ninyong plano para sa amin. Bagaman wala na po ang Garden of Eden sa aming pong tirahan ngayon dito sa lupa, ngunit inihahanda niyo, Panginoon, ang mas magandang lugar para sa aming mga anak po ninyo. Ang nais niyo lang po, Panginoon, ay ipasakop po namin ang aming buong puso sa inyo. At mula ngayon ay ipinapasakop na po namin, Panginoon, ang aming buong puso, hindi dahil sa tirahang maganda, kundi dahil, Panginoon, kayo po ang magbibigay sa amin ng tunay na kagalakan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.